So mga tropa pips, nako hayan na po, breaking news po ngayon sa mundo ng SOCMED. Ito nga si Arnie Tevez po ay ine-escortan na ng mga pulis at mga immigration officer ng Timor-Leste para po isakay na sa eroplano ng Philippine Air Force. Ayan, at talaga pong si Tevez po ay papauwiin na ng Pilipinas. Wala nang makakapigil, wala na pong makakapagpabago sa isip ng mga opisyal ng Timor-Leste. Itong si President Horta at itong kanilang Prime Minister ay talaga pong napagdesisyonan na si Tevez po ay ipa-deport dahil ito po ay banta sa seguridad ng Timor-Leste. Ayan. So nakikita nyo po dyan sa video na yan na si Arnie Tevez ay gwardyadong-gwardyado. At nakita ko rin po sa video na yan na ultimo paa ni Tevez ay meron pong kadena. Meron pong meron pong posas para hindi po makaalis, hindi makatakbo dahil nga po itong si Tevez ay nakapenetrate na po sa Timor-Leste at meron na po itong mga tauhan doon na mga Timorese. Meron na po itong mga tauhan na parang private army niya na kayang-kaya po siguro na baka magbanta itong mga taong to, nautusan niya na siya po ay itakas. So ito po ay naisakatuparan dahil na rin po sa determinasyon ng Timor-Leste na mapanatili ang maganda pong pakikipagkaibigan, pakikisama sa ASEAN, sa ASEAN members na mga bansa, lalong-lalo na po sa Pilipinas. Pinapakita lamang po ng Timor-Leste na deserving ang kanilang bansa na maging miyembro ng ASEAN. Ako po humahanga sa mga gobyerno ng Timor-Leste, lalo na kay Horta na nakausap ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa nakaraang ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, dahil ito po ay kanilang pinatunayan na sila po ay para sa kapayapaan, para sa seguridad at para po sa magandang pakikitungo sa ating bansa dyan po sa ASEAN na yan. Kaya po kumbaga lalong magiging magkaibigan ang Pilipinas at ang Timor-Leste at sigurado ko na wala na pong hahadlang, wala na pong magkakaroon pa ng objection sa pagiging miyembro ng Timor-Leste sa ASEAN. Ayan, eto ngayon ang tanong, pauwi na si Tevez. Yung sinasabi ni Tevez na mayroong banta sa kanyang buhay, di ba, mapapatunayan na ngayon kung ito po ay totoo. Mapapatunayan na ngayon kung talagang si Arnie Tevez ay mayroon pong banta sa buhay. Di ba? Sinasabi nga noon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mamili siya kung saan niyang bansa, saan bansa. Mamili siya kung saan niyang airport gusto na lumapag o airbase, di ba? Sa Basa Airbase, papalibutan daw ng mga kasundaluhan at mga kapulisan, 1 kilometrong radius, walang makakalapit sa kanya, tanging pamilya niya lamang, di ba? Di sana kung noon pa yan ginawa ni Arnie Tevez, di sana tapos na ang kanyang problema. Di sana wala na siyang pinoproblema ngayon. Kaya lang, di ba, dahil sa takot na takot si Arnie Tevez na mapagbayad sa ginawa niya kay Gob Roel Digamo, mas pinili po niya na magtago doon po sa Timor-Leste. Ayan, so makita ninyo dyan na si Arnie Tevez po sinakay na sa eroplano. Talagang wala na pong there's no turning back at 10 taong ban sa Timor-Leste si Arnie Tevez. So after 10 years, kung makalaya si Arnie Tevez, di bumalik siya doon, mamasyal siya ulit doon. Di ba? Wala talagang imposible kung magkakaugnayan talaga ng maayos ang dalawang bansa. Wala talagang imposible basta kumikilos ang hustisya, kumikilos ang gobyerno. Kaya ito pa rin na isang tanong. Kaya pa kayang sabihin ni Arnie Tevez ang mga pinakawalan niya na issue laban kay PBBM? Yung sinasabi niya na mga kung ano-ano kay PBBM, kaya niya kayang sabihin sa kanyang pag-uwi? Masabi pa niya kaya ang mga pinagsasabi niya kay House Speaker Martin Romualdez?
Masabi pa niya kaya ang mga kung ano-ano issue na inilalabas niya. Di ba? O payang-paya si Axel Tevez. Sabi ni Axel Tevez, meron daw eroplano ng Pilipinas na nakabantay daw doon sa Timor Leste. Kapupunta lang nung Air Force na eroplano, kararating lang doon sa kayang mga taga DOJ, NBI. Tapos ngayon, etong si Topacio, pahiyang-pahiya din. 'Di ba? Napahiya lahat ng mga nagtatanggol kay Tevez. Si Topacio, sabi ni Topacio, meron daw 2 araw para dalhin sa korte si Arnie Tevez. Yung pala dadali na pauwi ng Pilipinas. 'Di ba? Wala nang nagawa si Topacio. Kahit yung mga binabayaran nilang mga tauhan ng gobyerno ng Timor Leste, walang nagawa. Si Arnie Tevez ay talagang pauuwiin at talagang isusuko na ng Timor Leste sa Pilipinas para mapatunayan nila sa ASEAN na talaga sila ay karapat-dapat na maging miyembro at sila po ay makikipagtulungan sa mga usapin ng seguridad, usapin ng terorismo, usapin ng pakikipagtulungan kung sakali na meron pong mga pugante, wanted, kriminal na pupunta doon sa kanilang bansa. Tama lamang ang ginawa ng Timor Leste. Kasi po, pwede pong maisipan ng mga wanted dito sa Asia na doon sila pupunta sa Timor Leste kapag po sila'y wanted sa kanilang bansa. So ngayon, 'di ba? Hindi na po iisipin niya ng mga wanted o ng mga pugante kasi nga itong si Tevez ay naisakatuparan nilang isuko sa ating bansa. Ayan, 'di ba? Lahat ng agam-agam, lahat ng mga sinasabing kung ano-anong masasamang salita laban kay PBBM, laban kay Secretary Benar Abalos ng DILG noon, laban kay DOJ Secretary Boying Remulla, at sa lahat po ng mga kapulisan, kay Chief Marbil, mga pinagsasabi ni Arnie Tevez, ngayon niya sabihin yan paglapag niya ng airport. At tingin ko nakabang na ang ating bagong PNP Chief, CIDG Chief na si General Torre. Nako, congratulations kay General Torre. At tingin ko si General Torre pa rin ang magpapatupad ng warrant of arrest niya ni Tevez dahil po si General Torre ay manunumpa po sa June 2. Sa June 2 pa po siya manunumpa, yung turnover ceremony. So baka si Torre po ang nagbabantay ngayon doon sa NAIA o sa Villamor Air Base para po etong si Arnie Tevez ay ibigay ang kanyang warrant of arrest at maisuko po sa korte o sa kulungan na paglalagakan sa kanya. Tingin ko baka sa NBI ito ilagak si Arnie Tevez. Kung saan man siguro, baka NBI siguro kasi pag mga high value prisoner, VIP prisoner, doon po talaga pinapakulong sa sa NBI. So tingnan natin kung saan ipapakulong si Arnie Tevez. So sa lahat po ng mga naging biktima ni Arnie Tevez, syempre lalong-lalo na sa may bahay ni Gobroel Degamo na si Mayor Janice Degamo. Eto na po, Mayor Janice, ang matagal nyo nang hinihintay, matagal nyo nang inaasam. Ang maiuwi si Arnie Tevez, tanggal na po ang yabang, tanggal na ang angas. Ngayon ka mag-angas, Arnie Tevez. Pagdating mo ng NAIA, mag-angas ka doon. Yan ang magandang gawin mo, mag-angas ka. Angasan mo yung mga dadampot sa'yo, yung mga magpoposa sa'yo at mga magbabasa sa'yo ng Miranda rights. Angasan mo, ipakita mo ang pagiging bad boy mo nung nasa Timor Leste ka. Ipakita mo ang pagiging bad boy at pagiging astigin mo. Tignan ko lang kung ano gawin sa'yo ni General Torre at ng mga PNP na nandyan. So ayan, ito lang ang katibayan, may hustisya sa ating bansa. Mabagal, matagal, pero kumikilos po ang hustisya. Ang atin pong gobyerno ay hindi tumitigil at hindi po titigil sa pagbibigay ng hustisya sa mga tao pong naagrabyado ng mga kriminal. So si Arnie Tevez po, anytime soon ay darating na po dito sa ating bansa at siya po ay
maihaharap na sa korte at makakaharap na ni Mayor Janice Degamo ang mastermind sa nangyari sa kay Gov. Roel Degamo, di ba? So ito na po yung unang hakbang sa hustisya na hinahanap po at gustong makamit ng pamilya ni Gov. Roel Degamo at ng 9 na nadamay o 10 na nadamay doon po sa nangyari sa Pamplona. So yan na, di ba? Yan na po ang katotohanan. Ito ang realidad ng buhay. You can run but you can't hide. At kapag ikaw ay hinabol talaga ng kamay ng batas, kahit saan ka pa magtago, kahit sino pa pumoprotekta sa'yo, kahit gaano pa karami ang pera mo, kahit gaano ka pa kayaman, gaano ka napaka makapangyarihan, basta rule of law at political will ang pinairal, talaga pong mauubos ang mga kriminal at mahuhuli ang mga salarin sa bawat krimen na nangyayari dito sa ating bansa. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo, mama, chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas, God first, bye bye po. Obrigado. Sila kala na eh. Ini